KBP Golden Dog goes to the Best Radio Management Program, Radio Clinica. Maraming salamat, KBP. Alam niyo po, inumpisahan po namin ang pag-uusap tungkol sa CPR. Para kwentuhan lang po ito. Sinuggest ko po sa Philippine Heart Association na siguro dapat ituro natin ito sa lahat. At doon na nga po nag-umpisa, kanila pong isinulong ang isang bill para ang CPR ay ituro na po sa lahat ng mga bata sa mga eskwelahan. Ang Radyo Clinica po ay hindi lamang po nagtuturo sa kalusugan, kundi ang namin pong hangarin ay ma-empower po ang lahat tungkol sa kanilang kalusugan. Maraming salamat din sa DWIZ 82AM sa pagtitiwala po sa akin na hawakan ito sa loob ng 20 taon. Maraming salamat. Narito na ang programang maghahatid sa atin ng dagdag kaalaman tungkol sa iba't ibang karamdaman. Radyo Clinica sa DWIZ. Programang hindi ka malilihis dahil ang maglilinaw sa atin ay mga piling medical specialist. Radyo Clinica sa DWIZ. Programang bukas para sa lahat, lalo na sa mga taong may problemang pangkalusugan na naghahanap ng kaliwanagan. At ngayon, narito na ang programang Radyo Clinica. The KBP Golden Dog for Best Radio Magazine Program host, Maru Macano. DWIZ. Alam nyo, masarap po pala talaga umipo ng gintong ibon kapag sa'yo na talaga. For so many years po, nakikihimas lang ako sa DWIZ. Every time mag-uuwi ang aming istasyon ng Golden Dog. But now, thank you so much po. Maraming salamat din sa KBP. Dahil sa inyo, walang maliit o malaking broadcaster. Lahat ay pagtay-pagtay. Maraming salamat po. Ang autismo ay isang complex neurological disorder na nakakaapekto sa isa sa 88 bata dito po sa Estados Unidos. Ito po ay ulat ng CDC noong 2013. Sa Pilipinas po ay mayroon ding mga ganito pong mga kaso. At alam niyo po ba na may mga simptomas daw po para malaman natin kung ang isang bata ay mayroon pong autismo o autism. Ang isa raw po sa mga mapapansin nyo ay ayaw po nilang makipag-eye contact o ayaw nilang makipagtitigan. O yung parang pag kinausap mo ay umiiwas po ang kanyang tingin. Kapag po ba kayo nakikipag-usap sa inyong anak, nakatingin po ba sa inyo o hindi? At gayon din, may kakulangan din daw po sa joint attention. Kapag po ba kayo nakikipaglaro sa inyong baby, parang siya ba'y interesado na makihalo sa iyo? O enthusiastic pa siya? Masaya ba siya na nakikipaglaro sa inyo? O gusto niya siya lang sa kanyang sarili lang maglalaro, no? Tapos ganoon din, limited or no language. Minsan mga 3 anyos na, 3 years old na, pero hindi pa rin po sila nakakapagsalita na mabuti. Puro ganyan lang. Gayon man, makikita nyo parang normal naman, talaga namang normal ang kanila itsura, no? Yung language lang ang may problema. Unusual or no play. Ang inyo bang anak ay naglalaro sa isang manner na hindi katulad ng ibang mga bata, katulad ng, kunyari, ang gusto niya ay isang bagay lamang yung kanyang lalaruin. O hindi siya mahilig na palipat-lipat ng paglalaro. O kaya unusual yung kanyang paraan ng paglalaro. Like kunya, nag-i-stack siya na nag-i-stack. Yung nagbi-build siya na nagbi-build sa isang bahagi lamang. May stereotype behaviors pa siya. Ang inyong anak ba ay nag-engage o gumagawa ng repetitive motor mannerisms like rock ng ganyan, o kaya ang fingers niya ay shake ng ganyan, o kaya ay yung parang yung kanyang mga mata ay nakafixate lamang o nakatuon lang dun sa kanyang gumagalaw na mga daliri. Limited social awareness or interest. Kapag ba may ibang bata na nasa paligid po ng inyong anak, siya ba'y interesado na makipaglaro? Kapag daw po uninterested, baka po mayroon po siyang autismo.
Kadalasan po kasi ang mga may autismo, gusto po nila na mapag-isa lamang, naglalaro po sa kanilang mga sarili, at hindi po sila interesado sa napakaraming mga bagay. Nagfe-fixate lamang po sila o nakatuon ang kanilang pansin sa isang bagay. Mas mabuti po siguro explain sa atin ito ng isang eksperto sa pong pediatrician, si Dr. Martini Ato Basco. Minsan, hirap ang mga magulang na aminin na mayroong problema ang kanilang mga anak, lalo na yung development ng kanilang mental capacity, no? Kasi marami ako nakilalang ganyan, no? Na ayaw nilang aminin na ang kanilang anak ay dapat napatignan, pasuri sa isang developmental pediatrician kasi may problema nga yung kanilang mental development. Like yung mga mayroong autism, Doc. So yan ang pag-usapan natin ngayon, autismo. Alam mo, I agree with you, Maru. Kasi in any culture, kapag may problema ang bata, karaniwan sinisisi ang magulang. Yeah. Specifically, ang nanay. Diba? Kaya hanggat kaya nilang maitago, itatago nila na ang bata ay merong problema. Pero, mga ka-believers, as you go along in your life's journey, makikita at makikita talaga. Dahil there's something that is unusual. Sabi ng iba, unique sa inyong anak. Kaya nga, nauso yung term, Maru, na special child. Because your child is developing or demonstrating something special na unique sa kanya. Alam po ninyo, mga ka-believers, sa autism po, 3 ang ating inaabangan. Tatlo yan na nakikita natin. Una, yung tinatawag nating social communication. Ibig sabihin, yung mga sinasabi niya, hindi nyo naintindihan. Ganun din naman, hindi ka rin niya gaanong naintindihan. So, yan ang social communication niya, verbal. Pero meron pa, Maru, yung tinatawag nating non-verbal communication. Kaya ang mga batang autistic, madalas na-aksidente yan. Nakuhulog sa hagdan, nakakasira ng mga gamit, kasi nga, meron silang disparity sa kanilang non-verbal communication. Yung pag sinabi mo, wag yan, wag mong hawakan yan. Hindi niya rin naintindihan yun. Mas lalong hawakan. So, communication skills, sayan. O lalong hawakan kasi hindi na naintindihan yung verbal instruction mo at hindi niya naintindihan yung non-verbal gesture. Kung ano yung bawal, ano yung hindi. So yan po ang una, mga ka-believers. Sa batang autistic, social communication. Pangalawa naman, yung tinatawag nating social interaction. Ito, Maru, yung sinasabi natin na ang mga batang autistic may sariling mundo. Ha? Iba po ito, mga ka-believers, dun sa tinatawag naman na introvert. Yung want to be left alone. Yes. Kasi kapag ka left alone ka, di ba, pwede ka pa rin kausapin ng ibang tao. Pero ang mga autistic po na bata, kakaiba ang kanilang mundo. Para bang wala silang pakialam sa mga pangyayari outside of themselves. So yan po ang pangalawa, ha? So they didn't want to be left alone, pero yun talaga sila. Yun ang kanilang, parang nawawala nga kasi sila sa kanila, sa tunay na realidad. Correct. Okay. So yan ang mga characteristics po ng isang batang may autismo. So tingnan niyo po yung inyong mga anak, no? Kung nagdi-display po sila ng ganito pong mga simptomas, kailangan po na mag-konsulta na sa inyong pediatrician. Okay. Correct. So, Tapos, Maru, may pangatlo pa. Yung pangatlo natin, dahil unang communication skills, pangalawa yung interaction, social interaction. Yung pangatlo natin, yung tinatawag natin, meron silang restricted, repetitive patterns of behavior, interests, or activities, and sensory problems. Ang nangyayari sa mga batang ito, Maru, is paulit-ulit yung kanilang mga ginagawa. No? Kapag kami nakita silang cellphone, paulit-ulit nila. Nakita na nila, pero ulit-ulit na ini-examine pa nila. Ganyan. Pero iba, repetitive behavior. Galaw lang ng galaw. Yan ang gusto. Galaw lang ng galaw, no?
Yeah, nagra-rock. Yung iba naman may special interest. Mahilig halimbawa sa lupa o kaya nagkikling sa isang particular na bag. May pamahid o basahan sila. Nakakling lang. Tapos ayaw nila. Natatanggalin mo to sa kanila. No? May mga ganyan sila. Yung iba naman, Maru, kala ng parents nag-hallucinate. Yung bang may naririnig, kala mo may kausap, may hinahanap na boses. No? So may sensory problems. Yan mga ka-believers, ang tatlo na sintomas sa mga tao o batang autistic. No? Communication skills, may problema yan. Interaction, may problema yan. At meron silang restricted, repetitive behavior. Pero ang Maru, alam mo ba na sa mga adults, meron din ganyan. Dahil hindi na-detect nung sila ay bata. So magiging problema ba yan sa kanilang paglaki? Kung yung katulad nun, hindi na-detect nung bata sila, tapos lumaki sila na meron pala silang autismo. Meron bang magiging problema yan sa kanilang pagtatrabaho, pag-aaral, pagkakaroon ng relationship? Ano ang magiging epekto niyan? Ang ganda na sinabi mo, Maru. Sa lahat na sinabi mo, yes, oo. Dahil marami sa mga bata at mga pasyente, kahit adults, na merong autism spectrum disorder. Yan yung pangalan ngayon. Hindi na autistic lang, kundi autism spectrum disorder. Dahil napakalaki niyan, meron silang delayed or absence na language. So, hindi sila nagsasalita. Sobrang tahimik. No? So, hindi mo magagamit yan sa iyong relationship. Meron din silang intellectual disability. Kaya more often, they fail in school performance. So, hindi ka ma-hire, di ba? Pero halimbawa namang may maawa sa'yo, no? Dahil ikaw ay kahit mahina ulo mo, hindi ka nakakapagsalita, no? Ang mga may autism or autism spectrum disorder ASD, poor ang motor coordination, no? Kaya pag poor motor coordination, mababasag yung mga gamit, masisira mo, maaaksidente ka, no? Tapos, ang attention span nila ay deranged. Hindi sila makafocus or concentrate. Kaya all in all, Maru, ang nagiging problem, hindi lamang ng magulang at ng pamilya, kundi ng society is lack of productivity. Parang hindi mo siya mapakinabangan, Maru. Although, healthy siya physically. All because may concern ng bata, neurodevelopmental. Yan. Pero kung maagang makita na may ganun siyang problema, magiging normal ba ang buhay ng isang may autismo na bata? Maganda. Yung binanggit mo, ha. At mga ka-believers, ang sinabi po ni Maru, paano kung maagapan? Ano ba yung edad, Maru, na tinatawag na golden period para makapag-diagnose at magkaroon ka ng intervention for autism or ASD, Autism Spectrum Disorder. Dapat po ma-detect siya between 1.5 years old hanggang 3 years old, mga ka-believers, no? Ano ba yung mga simptomas, Maru, na kailangan nakikita ng mga daddy, ng mga mami, ng lolo't lola? Dahil baka akala nila, pag tahimik ang bata, tahimik ang apo, mabait. Di ba may ganyan? No? So yan, sa pag-uusapan po natin yan ngayon. Ito po, babanggitin ko po sa inyo para hindi ko makakalimutan, isa-isahin natin yan. At ang tawag dito, Maru, ay yung mga red flags. Red flags, Maru, para doon sa mga bata na tingin nila merong autism. Number 1, ang mga bata po, pag tinawag nyo ang pangalan, kahit baby pa siya, kailangan humihinto yan. Hihinto. Kasahanapin niya kung nasaan nanggagaling, kung sino yung tumatawag, Maru. Oo, ha? So, kapag ang bata po doesn't pay attention or does not respond when you call them by their names, ay hindi ka agad autistic, Maru. Baka nagbibigtihan. Magtatenga kawali. Meron akong mga ayaw pala mautusan. Yan, ayaw mautusan, oo, ha? Kaya tingnan natin, kaya si Malu at si Terry, yung mga asawa ni Edwin Bien at ni Rylan, ha? Pag tinatawag niyo po mga asawa niyo, nako, nagiging autistic bigla. Pero seriously, mga ka-believers, pagka napansin nyo sa inyong mga anak,
Pag tinatawag nyo sila, kahit baby, ang normal na bata, humihinto at nagre-respond, tumitingin kung saan ang gagaling ang tumatawag. Pag your child does not respond when their names are being called, red flag po yan. Ha? Red flag. Sabihin, may suspetsa tayo. Baka naman bingi yung bata. Ano? Ano pa? Ang mga bata po, pagdating ng 6 na buwan, yung edad, naku, cute na cute yan, no? Cute na cute. Nakikipag-usap na po yan. Kasi, ay, natatawa na yung batang yan. At 6 months old, Maru. Yeah. Pero, ang batang may suspetsa ng autism, hindi yan ngumingiti. Kahit na mag-tumbling-tumbling ka, Maru. Okay? No. So, yan yung mga tinitingnan natin, lalo kung baby pa. Ano pa? Pagdating ng 9 months, Maru, ng bata, kailangan ito ay nag-iingay na. Yan, ha? Pagdating ng 9 months, yung tinatawag natin na bubbling sign. Mag-iingay na yung bata pag 9 months na. Kapag ang inyo pong apo or anak ay hindi gumagawa ng tunog at 9 months old, baka kailangan na pong makita ng isang pediatrician. Okay? Now, ang aga pala, no? Ang aga. yeah, maaga. Sa mayroong autism. Oo. Meron, oo. Tapos yung mga sounds na yan, yung mga pagbaboy nga, hanggang 12 months, dapat nade-develop yan sa bata. So, kapag ka ang bata ay hindi nagre-respond, hindi nakikipag-usap, no? Hindi humihinto kapag ka tinatawag mo, hindi gumagawa ng tunog, or yung iba naman, Maru, bago mag 1-year-old, pagka may tinuro ka sa bata, this is a cellphone, okay, this is a speaker, ganyan, okay, nagtuturo ka, tumitingin yan, nagre-respond. Kapag ang inyong anak or apo, pagdating ng 1-year-old, hindi po yan tumitingin o hindi nagre-respond sa mga pinapakita nyo, kailangan makita na natin yan ng isang pediatrician. Ito na. Pag 1.5 years old na ang bata, Maru, kailangan nagsasalita na. Meron ng words na naintindihan ka. Mama, papa, dede, gaga, ganyan. Pagdating ng 1.5 months old, no? Pag wala pa pong sinasabi ang bata, pwedeng language delay or baka autistic. Pero ang bata po, na 2 years old na at hindi pa nagsasalita, kailangan na po nating ipakita sa isang pediatrician. Dala ng bata yan forever. Opo, so individualized ang treatment at special care ang kinakailangan. At very common na, Maru, dahil ang autism po nakikita na at an early age, so medyo nagiging common na rin po at tama yung diagnosis. Dati, minsan nangangapa lang tayo Alam po ba ninyo, mga ka-believers, isa sa 50 na mga batang ipinapanganak, magkakaroon po ng autism. At karaniwan po, ang mga autistic na bata ay mga lalaki. Ayan, ha? Oo. Usually mga lalaki. Oo. Tapos, kino-correlate nila, Maru, yan sa mga bagay na ganito. Una, kapag ka ang babae, o kahit ang lalaki, medyo may edad na. Sabihin natin, yung lalaki, nag-asawa, 40 years old. Tapos ang napangasawa niya, 20 years old. Minsan may ganyan di ba? Oo. May chance na yung bata, yung baby nila, magkaroon ng autism dahil may edad na yung lalaki. Okay. So yung quality ng sperm. Yes, oo. Yung iba naman, di ba, Maru, pag nabalo na, 60 years old, 70, nag-aasawa pa uli ng mga 30, di ba? May ganyan Yes. So may chance po na ang bata magkaroon ng autism dahil yung tatay may edad na. Ganon din, Maru, sa mga babae. Kaya kapag ang babae ay 35 pataas, meron din pong chance na ang kanyang anak ay autistic. Kaya mga ka-believers, very important po na i-determine na ninyo ngayon pa lang, kung may anak na po kayo, planuhin na po ninyo together with your child
yung edad ng pag-aasawa. Magandang pag-usapan niyan, Maru, habang bata pa, no? Yan, ha? Isa Pero yan. hindi naman ibig sabihin nito na 17 ka pa lang o 14, mag-asawa ka na. Hindi man yun ang ibig So, sabihin. walang ganun. Oo. Walang ganun. Hindi yan ang Children pa advocacy yun. natin. Di ba? Oo. Iba naman yung topic yan sa susunod. Ha? So, yun ang una, yung parental age, either ng tatay or ng nanay. Pangalawa, may mga bata, Maru, na premature. Yeah. Pinapanganak dahil nagkasakit yung nanay, no? Nagka-problema sa pagbubuntis. So, less than 7 months yung iba. Pinanganganak na. Oo. Pinanganganak, no? Yan, Maru, meron din tsansa na maging autistic ang bata pagka ang bata kulang sa buwan o kulang sa edad pagka pinanganak, no? So, yun yung pangalawa. Kaya kailangan po yung pagbubuntis ng babae tuloy-tuloy at term, no? 9 months ang matapos. Pangatlo, yes. Sige, go ahead, Doc. Pangatlo, may mga bata na mababa ang timbang. Yung tinatawag nating low birth weight, ano? Dahil siguro yung nanay umiinom ng alak, no? Yung nanay nagsisigarilyo, o kaya yung nanay ay hindi healthy ang kanyang lifestyle nung nagbubuntis siya. Siguro may pinagdaanan. Kaya yung bata, normal ang edad, pero mababa ang timbang. May chance din po, mga ka-believers, na ang batang ipapanganak ay autistic. At panghuli, Maru, may mga nanay ha, na may sakit ng tawag ng iba ay epilepsy or seizure disorder. Okay. Ayan, ha? So, ang seizure disorder, I think napag-usapan natin to sa mga nakaraan nating videos, di ba? Hanapin na lang nila muna yan. Pero, ang nanay na umiinom ng gamot para sa kondisyon na seizure disorder, kagaya ng gamot na valproic acid, tsaka yung thalidomide, habang sila ay buntis, kapag sila ay umiinom ng gamot na ito, malamang ang bata ay magkaroon ng autism. So, importante, Maru, na kapag buntis ang isang babae, ay nagpapacheck up sa isang manggagamot, di ba? Para ma-monitor natin, hindi lang yung kanyang kalusugan, kundi pati yung kalusugan ng kanyang pinagbubuntis. Nang sa ganon, makasiguro tayo na ang bata normal, walang autism. Oo. Pero Doc, totoo ba yung sinasabi na bakuna raw ang dahilan ng autismo? Nako, Nakita ko pa sa internet yan. Oo, alam mo ba, no? Meron tayong mga kasama sa industriya, sa media. May mga kasama tayo sa media, no? I think yung kanilang studio station napasara . May kasama tayo sa industriya na yung anak niya ay merong autism. At nung kami ay nag-usap, no? Yun ay kanyang ina-attribute sa bakuna na kung tawagin ay MMR, Measles, Mumps, and Rubella. Alam mo, Maru, ang tagal na naging debate niyan. At merong 20 doktor na unang nagsagawa ng ganitong pag-aaral. At nung panahon na yun, no, about 20 years ago, lahat sila sinabi na ang MMR causes autism. Pero, after several years ang lumipas, 19 sa doktor na original na nagsabi nito, ay binawi ang kanilang statement. At isang doktor na lang yung nagpaiwan. So ano po ang suma total? No po? Ang suma total po ay there is no reliable study that has been proven to correlate the link between vaccination and autism. Hindi po sila mapagtagpo. So walang relasyon. No? Kaya ang mga anti-vaxxers natin, sorry po, ha? Dahil wala pong katotohanan. There is not enough evidence to prove that vaccines of any kind can cause autism. Ayan. Okay. Ngayon, syempre, syempre gusto rin natin malaman na may solusyon ba, mayroon bang treatment para sa mga batang may autism? Kasi gusto naman natin na makasabay din sila sa normal na pamumuhay. Maganda yung sinabi mo, Maru. Kapag ang bata po ay na-diagnose ng autism, usually nagkakaroon ng stereotype or stigma na hindi na siya mapapakinabangan. Yung iba naman sabi, swerte kami dahil meron kaming special child.
We are blessed by the Lord, di ba? No? Pero in society po, ang katotohanan, medyo magastos po kapag ka nagkaroon ng autism ang isang bata. Bakit po? Una, hindi siya mapupunta sa normal na empleyo. Di ba? Kasi hindi siya makakapagtrabaho because of the strict requirements at kagaya nung napag-usapan natin dati, yung performance level niya na required kapag ikaw ay isang empleyado, hindi niya mangingit. Okay, yan ang una. Medyo magastos. Pangalawa, kailangan po ng individualized therapy. Anong ibig sabihin natin ito? Alam po ba ninyo ka-believers na kapag nagkaroon po kayo ng anak na autistic, meron pong chance na yung susunod na bata na anak ninyo, autistic din. Ay, talaga? Yes, Akala merong ko isa ganyan lang. chance. So, kapag kaya kailangan mo rin tinatawag na genetic counseling. No po? Dahil may mga ibang dahilan, hindi namin maipaliwanag ng mga doktor at mga espesyalista kung bakit ang mga bata ay autistic. So, kapag ang isang anak po ninyo ay autistic, yung susunod na bata may 20% risk na magiging autistic din. Now, what if dalawa yung anak mo na autistic at gusto mong magkaroon ng normal na anak? Yung susunod mong anak, pangatlo, may 30% chance of autism. So, ang ibig sabihin nito is merong pattern sa family ang autism. Kaya kailangan nga ma-diagnose para ma-treat natin agad. At ang yung tanong nga, paano ito natitreat? Therapy po. It is a lifelong therapy dahil individualized po ang pag-treat sa mga bata at taong may autism. So Maru, hindi ito nakakalakihan. Hanggang pagtanda, dala-dala nila ito. However, bukod po sa behavioral problem, yung tinatawag nating neurodevelopmental problem ng isang autistic na pasyente, minsan may problema din sila sa tiyan. Tsaka sa pagkain, gastrointestinal. Lagi silang nagkakasakit sa tiyan, may infection, may indigestion. So, nau-hospital sila because of gastrointestinal and feeding problems. No? Ano pa? Ang mga bata at pasyenteng may autism spectrum disorder, hirap sa pagtulog. Wala silang pattern. No? So yan, nagiging problem din yan dahil pag kulang ka sa tulog, bugnutin ka. Di ba? No. Tapos ang iba naman, maliit na porsyento lamang, nagkakaroon ng seizures. Yung mga nanginginig. Oo. So bukod sa autism na neurodevelopmental concern, pwede silang magkaroon ng iba pang problems. Ayan, Maruha. So yung iba talaga, bukod sa therapy, may mga gamot na binibigay para lang control yung behavior ng bata. Oo. Pero may chance ba na magkaroon silang normal na pamumuhay kung sumailalim sila sa therapy, sa gamutan, or magiging problema ba pag kunyari nawala na yung mga magulang nila na tumitingin sa kanila? Okay. Maganda yung tanong mo, Maru. Mabuti na lang po ang bata or ang tao nag-i-evolve. Nagbabago din. Kasi ang science, medicine, and research, medyo nakabase lang yan sa mga datos. Pero nakikita naman din po natin by experience, may mga bata na habang lumalaki sila, nakakapag-adjust, nakakapag-adapt. Kaya yung iba, nakaka-streamline na pag-aaral. Medyo may mga habits lang sila, may favorite ballpen sila, ganyan. Pero intellectually, nakakapag-aral, nakaka-perform sa school. Yung iba, nahirapan magsalita, pero marunong naman magsulat. Di ba? No? So, during adolescence, during yung mga childhood period, pwedeng mag-transition ng mga bata, provided magabayan sila ng husto at maramdaman nila na sila ay normal, yung iba, Maru, nakakapag-adjust. Dahil eventually, pagdating nila ng adult, merong iba talaga, Maru, na nakakapag-empleyo at nakakapagtrabaho. Ayun naman pala. Pero naman,
Oo. At saka, alam mo, Doc, meron tayong mga kaibigan mula sa Autism Society of the Philippines. Ayan pwede nyo siguro silang konsultahin din, makipag-usap kayo. May support group po doon, mga parents ng mga batang autistic na makakapagbigay po sa inyo ng dagdag na impormasyon tungkol sa ganitong kalagayan. At hope, diba? Na hindi naman forever na magiging malaking problema ang pagkakaroon ng may autism na anak. Oo. At saka syempre, konsulta nyo kay Doc Ato. Doc, ang galing nung mga sinabi mo Pero kung meron pa silang tanong, pwede naman silang pupunta sa iyong Facebook page, Your Friendly Pediatrician Online. Iba pa yung salamin mo rito, Oo, yan dati. Ngayon bago na. Level up na tayo. Gold na, gold. Sabihin lang natin meron po tayong tinatawag na all-inclusive. Na kapag may nag-apply ng trabaho, dapat hindi discriminatory. Diba? Tawag natin, kahit may autism sila, they have to be given a fair chance. No? May mga kilala ko na mga may-ari ng companies na all-inclusive ang tawag sa kanila. They hire people with special needs. Dahil nakikita nilang normal naman physically at mapapakinabangan naman, so give them the opportunity to serve and to do their skills. Yes. Maraming salamat, Dr. Marcely Ato Basco, sa iyong pagpapaliwanag tungkol sa autismo. Radyo Klinika sa DWIZ. Radyo Klinika sa DWIZ. Good evening mga kaibigan, welcome po dito sa Radyo Klinika sa DWIZ. Pag-usapan po natin ang ating gallbladder o yung ating abdo. Palagay ko, marami po sa inyo nakaka-experience ng problema na sa abdo at tinatanong nyo, okay lang ba natanggalin yung gallbladder ko kapag ito ay naging diseased na o yung talagang nasira na ng husto dahil sumobra na yung bato doon sa aking abdo o yung gallbladder stones. Ang gallbladder po natin, mga kaibigan, ay parang peras yung kanyang itsura, no? Isang pear-shaped organ na nasa right upper quadrant po ng ating abdomen. At ito po ay nasa ilalim lamang po ng liver at saka ng just below the liver, ito po ay nag-store o naglalagay po ng bile kung saan ito nagbe-breakdown at nagda-digest po ng ating mga pagkain. Ano po ba ang meron dyan po sa ating bile, ano? Ito po yung taga-digest nga. Taga-tunaw po ng ating pagkain, dinibreakdown po niyan at dinadigest yung mga fats mula po sa pagkain na ating pong kinakain, no? At ipinapadala naman niya yan dun sa ating gallbladder at para paimbakin yung bile na yan. So, ang ating katawan po ay magagamit yung bile na pag-digest ng pagkain in the future. Kapag po tayo kumakain ng gallbladder po natin, ang nagre-release ng tinatawag na bile. At yung mga small intestine po natin ay nagpo-produce ng hormone na tinatawag po na cholecystokinin. At doon na po nagsisimula yung pag-breakdown ng mga fats. Doon po sa ating katawan. Doon sa fats nga nang mula po doon sa pagkain. Itong organ na ito ay nagsisimula ng magkaproblema kapag yung bile o yung cholesterol ay tumitigas at nagiging gallstones. Na-interview po natin si Dr. Carlo Agdamag tungkol po dito sa gallbladder, no? Ang sabi po niya, itong mga gallstones na ito o yung bato doon po sa abdo ay humaharang po doon sa pag-flow ng bile o nung pangtunaw nga po ng mga taba sa ating mga kinain doon sa parang mga ducts po niya, no? Itong mga dinadaanan na ito. Yan. Oo, so ito pong pasyente na nagkakaroon ng pagbabara doon sa mga ducts ng kanyang gallbladder ay makakaranas po ng sobrang sakit na pain at the lower part of the right rib or at the abdominal area. Ang cholelithiasis o gallstones
ay mga matitigas na deposits po na usually ay sanhinga po yan ng kolesterol. Itong bile na naka-imbak po dun sa ating gallbladder na ginagamit po para sa digestion o pagtunaw ng small intestines dun sa mga pagkain na pumapasok ay nagiging gallstones kapag ang bile o ito pong pagtunaw na ito ay masyadong marami ng kolesterol o bilirubin. Nagde-develop po siya bilang hard deposits o tumitigas siya lalo na kung hindi rin makarelease naman itong bile yung po mismong gallbladder. Kadalasan daw po sa mga taong may cholelithiasis ay wala pong simptomas. Pero ang iba po ay nakaka-experience ng mga sumusunod. Sobrang sakit po ng kanilang abdomen o ng kanilang tiyan. Sila po ay nagsusuka o kaya po parang nahihilo, parang nasusuka at nahihirapan pong huminga o kaya nagkakaroon ng heartburn. Kapag ang bile ducts po ay naharangan, nagkaroon ng blockage, ito'y maaari maging dahilan po ng pamamaga ng gallbladder o nagkakaroon po siya ng infeksyon. Madalas daw po, dun sa mga nagkakaroon po ng gallbladder stones, ang sakit daw talaga nito, hindi po nila matiis. Tapos yung sakit hindi lang po dun sa kanilang tiyan o dun sa kanilang puson, kundi minsan nagra-radiate pa raw po dun sa kanilang likuran ang sakit, no? At ang isang pasyente po ay halos minsan hindi nga raw po makalakad dahil po dito sa sobrang sakit na ito. Lalo pang sumasakit kapag ang nakain po ng pasyente ay masyadong matataba at saka malalangis na pagkain. Alam niyo po ba na pwede rin magkaroon ng paninilaw ng mata at saka ng balat ang isa pong taong may baradong gallbladder o masyado ng maraming stone sa kanyang gallbladder. Maaari rin pong magkaroon siya ng maitim na ihi o dark urine, nagiging parang brownish, at yung kanya namang pupo ay nagiging very light. Kapag ang gallbladder po ay namaga o ito po ay naging diseased o yung parang nasira na ng gusto yung kanyang gallbladder dahil po sa mga stones, no? At pwede rin na lumipat itong stones na ito dun sa pancreas ng isang tao. Ito ay pwede na bang maging sanhi po ng pamamaga ng pancreas o pancreatitis at baka irekomenda na tanggalin na po ang inyong gallbladder. Kaya ba natin na wala tayong gallbladder? Anyway, alamin muna natin kay Dr. Carlo Agdamag, no? Kung ano ba ang kanyang paliwanag tungkol po sa gallbladder. Narito po si Dr. Carlo. Sabi nila, pwede rin lahi yan. Kaya kapag meron kang kamag-anak or kapatid or parents na meron stone, most likely, 2 times ang chances mo na magkaroon ng gallstone din. Meron din yung sinasabi nila na it could be secondary to infection. Like for example, nagkaroon ka ng sakit sa atay or sa gallbladder, kaya wala kang stone, pwedeng potential din yun na mag-cause ng formation of stones. Although dati kasi meron kaming tinatawag na ruling na 4Fs. Meaning, yung mga pasyente na babae, female, tapos they belong to the, age bracket of 40, tapos fat, tapos nasa fertile age, sila mas predisposed to the development of stones. Bakit babae? Hindi rin namin alam kung bakit mas mataas ang incidence ng gallstones sa babae. No? So basically, yun yung mga, although theory lang naman lahat mga yun kung bakit, may nagkakaroon ng mas maraming stones dun sa 4Fs niya. Pero wala talaga yung definite na sasabihin mo, ito na yun ang reason. Kasi minsan, meron din magkakapatid. Bakit yung ibang kapatid wala ng stone? Yung mga gano'n. So, ibig sabihin multifactorial. Marami talagang rason yan. Nasaan ba ang gallbladder doon? Wala, ito yung gallbladder is nasa ilalim ng atay, sa right side. Sa right side, oo. Kung pansinin mo, yung ribs mo, sa ilalim nun, makakapa mo yung, normally di mo makakapa yung liver unless na-disease siya. Pero sa ilalim nun nandun yung gallbladder. So una muna yung makakapa mo doon yung atay, pagkatapos nasa ilalim ng atay yung gallbladder. Kasi nasa ilalim siya Ngayon kapag disease siya, meaning kapag kunwari inflame yung gallbladder, namamaga, that's the time na
pwede mo siya makapat. Umuumbok ba siya? Umuumbok siya. Oo. Lalo yung mga tinatawag namin na barado, yung gallbladder, yung hydrops, talagang maumbok talaga. So ano ang masakit ba yun pag kunyari kinapa? Actually, meron kaming sign nga na tinatawag sa mga doktor yung Murphy's sign. Ang gagawin namin, ilalagay namin yung daliri namin o yung thumb sa may ilalim ng rib, tapos sasabihin namin sa pasyente, huminga ka ng malalim. Paghinga niya ng malalim, midway ng paghinga niya ng malalim, titigil yon. Kasi tatama yung daliri mo dun sa inflamed na gallbladder, which is masakit, kaya titigil siya ng paghinga. Midway. Yun ang tinatawag namin na positive Murphy's sign. No? So talagang sobrang sakit talaga yung mga tinatawag namin acute cholecystitis or inflamed gallbladder. Pero pwede ba na namamaga ang gallbladder mo pero hindi mo pala stones ang dahilan? Nangyayari yun. Meron kaming tinatawag na acalculous cholecystitis, meaning acalculous meaning walang stone. Walang stone pero inflamed yung gallbladder mo. Kailan most of the time nakikita mo to sa mga bedridden patients, yung mga nakikita mo mga pasyente na nasa ICU, or kaya yung under stress, nangyayari yun. Nagkakaroon din sila ng inflammation of the gallbladder even without the presence of stones. Okay. Yung mga stones na yan, saan nagagaling, Doc? Kanina sabi mo, pwede infection. Alam palagi kong pagkain. Totoo. Actually, alam mo, parang ano yan para bang kapag binagtatanong sa akin na pasyente, madalas na tinatanong, Doktor, bakit nagkaroon ako ng stones? Ang ginagawa kong analogies like this, kung mapansin mo, kunwari maglagay ka ng tubig, tapos iwan mo lang siya yung tubig nun. Eventually, magpo-form ng sediments yun sa ilalim. Tapos yung mga sediments na yun, magkukumpul-kumpul, doon nagsisimula magpo-form ng stone yun. Parang ano yan parang, sabi ko nga parang patis, nabuote ng patis. Pag iniwan mo siya ng matagal doon, before you know it, mayroon ng asin sa ilalim. Parang ganun nagsisimula yun. Ano bang trabaho ng gallbladder sa ating katawan? Paano ko ba? Palagi kong sinasabi sa mga pasyente, alam mo yung gallbladder, walang silbi yan Parang sinabi ko, parang bodega lang yan, or storage organ. Kasi ang laman talaga gallbladder is usually bile. Alam mo yung mapait na greenish fluid? Actually, yung greenish fluid na yon hindi galing sa gallbladder, but rather galing siya sa atay. And then, some of them, diretso-diretso na bababa, pupunta sa small intestine, to aid sa digestion and absorption ng tinatawag natin vitamins. So parang enzyme ba yung green fluid na yan? Or not really? Not really. Pero yung excess nun, tinatago dun sa gallbladder. So parang, teka, dito itabi muna natin kasi baka mamaya, kailangan mo mamaya uli. So parang nakatabi na sa gallbladder. Tama, kaya tinatawag na storage organ yun kasi madalas nagtatanong yung mga pasyente, Doktor, pag natanggal yung gallbladder ko, di wala na akong bile. Hindi totoo yan. Actually, continuously nagpo-flow pa rin yung bile. Continuously nagpo-flow pa rin galing sa liver yung bile. Kaya kapag kunwari kakain ka, meron pa rin lalabas ng bile. Kahit na wala ka ng gallbladder, kahit na-operan ka na ng gallbladder, nandun pa rin yan. Kaya lang, natatapon na yung iba kasi hindi na na-store. Tama ba yun, Doc? Actually, meron kaming tinatawag na, kapag lumalabas kasi yung bile, hindi, yung iba na dinudumi, yung iba iniihi, pero most of them, nare-reabsorb din. Nire-reabsorb din ng katawan through yung tinatawag namin sa mga doktor, ang tawag namin doon sa enterohepatic circulation. Meaning na-absorb siya sa small intestine, yung iba na-absorb siya sa colon. Majority of them are reabsorbed, meaning bumabalik ulit sa katawan niya. Yung iba naman, siyempre, nadudumi na. Kaya nagkakaroon minsan ng kulay yung dumi na nagbibigyan ng kulay parang yellowish or kaya parang greenish because of yung bile minsan. Yun di ba lang, bakit nagda-diarrhea raw yung mga wala ng gallbladder? Hindi naman. Hindi totoo yun Wala naman talagang diarrhea sa gallbladder, sa pagtanggal ng gallbladder kasi gaya na sinabi ko sa iyo kanina, whether tanggalin mo yung gallbladder, which is a storage organ, bodega lang yun, meron pa rin bile na piniproduce yung liver So tuloy-tuloy pa rin yung flow niya. Pero meron hindi ko mga pasyente nagko-complain na, Doktor, parang lumalambot yung pupo namin, pero normally after 2 to 3 months regular din naman. So hindi mo pala mamimiss totally itong gallbladder mo? In fact, alam mo, pag tinatanong ako ng mga pasyente, palagi mong sinasabi, pag tinatanong nila sa akin, Doktor, ang silbi ng gallbladder? Actually, walang silbi ng gallbladder except mag-create ng problema Which is, mag-form ng stone, at tagbarin yung stone, ma-operahan ka.
Doon palagi kong sinasabi sa kanila. Kanina nabanggit mo, Doc, mga babae na 40s ang usually nagkakaroon ng gallbladder disease. Pero can it happen also to children? Yeah. Very common. In fact, the youngest na naoperahan ko was an 11 years old. Only to find out, ang reason kasi not because of anything else, pero meron siyang blood disease problem. So, mas mabilis yung tinatawag namin na destruction of yung hemoglobin, yung RBC niya, and so forth, kaya nag-deposit. Nag-form siya ng stone. Naoperahan ko siya, 11 years old. Nangyayari rin yun. Kaya nga kapag nakita mo yan sa mga bata, ideally dapat i-work up mo siya for blood problems or hematologic problems. Kasi hindi common sa kanila. Hindi common sa kanila. Yan, oo. Thank you so much. Si Dr. Carlo Agdamag po ang inyo pong napakinggan natin. Okay? Anyway, also, alam niyo po ba na sinasabing, kasi sabi nga ni Doc kanina, no? Mga babae usually ang nagkakaroon daw po ng gallbladder stones. Tapos, mga overweight, mga obese, no? Kaya kung kunyari kayo po ay overweight, obese, nako, talagang dapat na ito na ang panahon para po tayo ay magpapayat para mabawasan po ang tsansa na tayo po ay magkaroon ng gallbladder stones. Ngayon, sabi nga dito ako, no, pwede naman palang tanggalin itong itong gallbladder, no? At kapag tinanggal naman ito, ay hindi naman masyadong magkakaroon ng malaking epekto yan sa ating kalusugan, sa ating katawan. Ang mangyayari lang, yung bile o yung greenish fluid na yon na pangtulong dun sa ating intestines para tunawin yung mga taba-taba ng ating kinain at tunawin o i-grind yung ating pagkain, pupunta na lang daw po itong bile na ito direkta doon sa ating small intestine. So, walang masyadong problema raw po kahit na tayo po ay nawalan na ng gallbladder. Okay? So, ito pa po, no? Ang sabi pa ay, okay. Ang sabi rin po, ang bile mula po sa liver ay mag-go directly nga doon sa bile ducts. At pagkatapos, ang pasyente po ay i-advise lamang na dapat hindi na po siya kakain ng masyadong matataba at saka malalangis na mga pagkain o greasy or fatty food. At kung kunyari masyado namang maraming sumisingit dito. At kung kayo nga po ay nawala na po ng bile, mga kaibigan, ang advice lang po ay ang inyong diet. Dapat na inyo na pong baguhin. Ang sabi po ni Dr. Agdamag, mas mahalaga raw po na tayo magkaroon ng diet na rich in fresh fruits, vegetables, whole grains, katulad po ng brown rice, lean meat, ayan. At saka chicken and fish, iwasan na natin na masyado matataba na pagkain at tayo po ay kumain din po ng low-fat na mga dairy products at yogurt. Yan ang mga maganda raw po kainin natin na ngayon. Okay? Anyway, thank you so much po kay Dr. Carlo Agdamag sa kanyang pagpapaliwanag tungkol po sa gallbladder and the gallstones. Magbabalik po ang Radyo Klinika makalipas lamang ilang paalala. Radyo Klinika sa DWIZ. Okay, wala nang paalala. Balik po tayo dito sa Radyo Klinika sa DWIZ. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa atin. Sina Edeline Soriano, si Rhea Mon, sabi niya, good evening po, Doc Ato, Doc Martini, and Miss Maru, watching from Tarlac. Si Ray Boriles Sr., magandang gabi po, Sister Maru, at saka si Aling Feli, magandang gabi rin sa inyo. Angelo Redaha, Angelo Redaha, at saka si Nanay Emma Redaha, magandang gabi po, mga tiga Malolos, Bulacan naman sila. At syempre, good evening din sa palaging mga nanonood sa atin mula sa iba't ibang sulok po ng mundo at ng Pilipinas. Thank you so much. Ang saya-saya ba dito sa Pilipinas? Nakakapunta na sa kung saan-saan ang ating mga kababayan. Ang balita ko ngayon kasi yung aking sister nandyan sa Baguio. Ang dami daw tao. Grabe. Sa dami ng tao ngayon sa Baguio. Ang saya-saya nila dahil nakakapangabayo na uli, nakakapasyal-pasyal na uli. At actually, nakapagsagawa na ng Panagbenga Festival ang Baguio.
ganun kasaya na po ngayon dahil alert level 1 na tayo. Pero sana mag-ingat pa rin, no? Sapagkat nandiyan pa rin po ang virus. Hindi pa rin tayo hinihiwalayan. At anytime ay maaari pa rin po tayong mahawaan nito pong COVID-19 virus. Okay. Anyway, teka, tinitingnan ko lang kung ma-share ko ba sa inyo ang mga kaganapan sa Baguio. Hindi, ito lang naman, mga nangangabayo lang ipapakita ko sa inyo. Okay, wait a minute. Okay. Ito, ang mga kaganapan na ngayon sa Baguio, pwede na pong mamasyal. Pero kailangan yatang mag-fill up pa kayo muna o mag-sign up doon sa sa Visita Baguio, no? Kailangan mag-sign up muna. Ayan, mga nangangabayo na yung mga bata. Pero syempre, yung protocol pa rin natin na naka-mask pa rin, diba, habang tayo po ay namamasyal, hindi pa rin dapat inaalis po yan sapagkat nandiyan pa rin po ang COVID. Yung mga kinakatakot natin, baka after the elections, biglang magtisitaasan na naman ang bilang ng mga may COVID po dito sa ating bansa. Lalo na naparami na naman ang mga namamasyal. Anyway, may balita po ako sa inyo. Si Bruce Willis, kilala naman po niyo si Bruce Willis, diba? Isa pong napakagaling na aktor. Unfortunately, meron po siyang isang kondisyon. Ito pong aphasia. Ang aphasia, ibig sabihin po niya may problema sa pagsasalita. Hindi po sila ipinanganak na ganun. Pero nagkaroon ng problema itong si Bruce Willis kasi ang hinala po, siya ay na-stroke. Si Bruce Willis ay naging sikat for a very, very long time. No? Napakarami pong mga pelikula ni Bruce Willis na kung saan siya po ay naging very, very famous. Nag-umpisa siya doon sa TV show na Moonlighting, and after that, there was no turning back for Bruce Willis hanggang sa napangasawa niya ang very famous na si Demi Moore, hanggang nagkahiwalay sila, at pero magkaibigan pa rin. Pero ngayon, yung pinagtataka ng ilan, bakit kaya parang wala ng pelikula si Bruce Willis? Yung pala ay nagkaroon po siya ng aphasia o yung pong problema sa komunikasyon. Hindi makapagsalitang mabuti. Ang aphasia po ay hindi siya nakakaintindi. Hindi niya makomprehend at hindi rin siya makapag-formulate, makapagsalita ng anumang salita, no? Dahil nagkaroon ng damage yung specific brain regions po niya. Ang major causes po nito ay stroke o head trauma. Hindi naman siya nauntog. Wala namang aksidente si Bruce Willis. So, ang hinala po ay stroke ang nangyari po sa kanya. Maaari din po magkaroon ng aphasia o yung hindi ka makapagsalita, hindi mo maintindihan yung sinasabi ng iba kung ikaw rin ay merong brain tumor o kaya meron ka infeksyon sa utak o kaya merong neurodegenerative diseases. Pero hindi po masyadong common yan. Talagang common yan doon sa mga nagkaka-stroke. Tawa naman si Bruce Willis, no? Sabi nga po, actually, ang stroke ay isa sa pinaka-common na nangyayari po yan sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Dito lang po sa ating bansa, marami po ang na-stroke at yung iba nabubulol, pero at least nakakaintindi pa sila. Tapos, through therapy, may ibabalik naman. Pero dito po sa kaso ni Bruce Willis, mukhang hindi po bumabalik sa dati ang kanyang pagsasalita. So, kaya hindi natin nakikita na po ngayon si Bruce Willis. Wala na siyang masyadong ginagawa na mga pelikula because of this condition. Ang sabi po, minsan naiintindihan naman nila kung ano po ang sinasabi natin. Pero kapag may aphasia, naiintindihan nila pero hindi nila masalita yung gusto nilang salitain. Yan ang nangyayari. Parang ang sa ilang tipo raw po na aphasia, pwede pa rin sila magsalita pero simple na lang. Para na lang sila mga bata. Kunyari, gusto ko, ganyan lang. Gusto, pagkain, ganyan. Ganun kahirap, no? Kapag nagkaroon po ng aphasia. Kilala pa naman natin itong si Bruce Willis, diba? Napakagaling mag-joke, napakagaling magsalita. Tapos ganito nangyari. Pero sabi, pwede mag-improve pa rin naman through speech therapy ang mga mayroong aphasia. Meron nga po mga nagka-stroke daw, 30 taon na ang nakararaan. Pero yun nga, hindi pa rin nila maibalik yung lingwahe nila. Pero at least,
medyo bumabalik din naman kahit papano. So, tuloy-tuloy lang na therapy yan at maaari ring matulungan ang mga tao nagkakaroon po ng aphasia. Okay? So, unawain po natin kapag may mga kasama tayo sa bahay o kaya nakikita po tayo sa paligid natin na na-stroke, pagkatapos hindi sila makapagsalitang mabuti, huwag pong pagtatawanan. Unawain din po natin ang kanilang kondisyon kung sila po ay nagiging mainitin ng mga ulo na parang kasi may gusto po silang sabihin na hindi po nila ma-express. Kaya po umiinit tuloy ang kanilang mga ulo. So ang kailangan po ng mga na-stroke ay ang ating pangunawa, ang ating pagtulong. Kung magagawa po natin na matulungan sila sa mga bagay na hindi na nila magawa, kahit yung pagsubo nga lang ng pagkain, tulungan po natin sila. Dahil ang kailangan po nila ngayon ay hindi lang atensyon, kundi pangunawa. Kung natin silang sisigawan, hindi nila gusto ang nangyayari po sa kanila na hindi sila maka-express ng kanilang sarili. Good evening din, syempre, palaging present si Sheila Arbues. Sabi niya, sige po, maliligo na po kasi intindi ng init. Oo nga kaya nga nakataas na yung buhok ko. Kaliligo ko lang talagang mainit na naman. Miss Mila Jordan Andres, maraming salamat sa iyong palagi ring tutok sa amin at saka pagtulong sa amin para makakuha tayo ng ating mga guest doctors dito sa Radyo Klinika sa DWIZ. Sa inyo pong lahat, thank you so much. Siyempre sa ating mga kasamahan sa DWIZ, lalo na si Mr. Jeric Barreto na palaging nandyan at tumutulong po sa atin. Kasama rin natin si Rashid Doxy na mamaya magbabalita sa news update. Si Jai sa social media at sa Hiya sa ating communication. Thank you so much. Susunod na po si Ms. Ruth Abal sa kanyang palatuntunan at syempre mamaya 9 p.m. si Dear Ate Juday. Ako naman po ay babalik tomorrow alas 7 hanggang alas 8 ng gabi dito po sa Radyo Klinika. Hopefully with Dr. Joseph Lee, our urologist, and tomorrow rin, 1 to 2 p.m. sa In the Heart of Business. Mag-ingat po tayo lahat. Huwag masyado mainit ang ulo. Bye! Tapos na po muna pansamantala ang programang Radyo Klinika sa DWIZ na naihatid bilang serbisyong publiko hanggang sa susunod. Tayo po muling magkarinigan sa programang Radyo Klinika sa DWIZ.